Noong 1950, halos 5 taon pa lang ang nakalipas mula nang matapos ang World War II, akala ng marami ay tuluyan ng magkakaroon ng kapayapaan. Pero sa kabilang bahagi ng Asya, may panibagong digmaang sumiklab na muling nagbanta sa buhay ng milyon-milyong tao. Ang bansang Korea na dati ay iisa lang ay nahati sa dalawa. Sa hilaga ay ang North Korea, habang sa timog naman ay ang South Korea. Magkaiba ang kanilang pamahalaan at paniniwala, kaya lalong lumalim ang tensyon sa pagitan nila hanggang sa umaga noong June 25, 1950. Bigla na lamang sinalakay ng North Korea ang South Korea at dito nagsimula ang Korean War. Habang mabilis na lumalawak ang labanan, nanawagan ang United Nations sa iba't ibang bansa na tumulong sa South Korea. Isa sa mga unang tumugon ay ang bansang Pilipinas. Bagamat bagong malaya pa lamang ang bansang Pilipinas noon, nagpasya itong magpadala ng mga sundalo bilang bahagi ng Philippine Expeditionary Force to Korea or PEFTOK. Hindi naging madali ang buhay ng mga Pilipinong sundalo sa Korea. Malayo sila sa kanilang mga pamilya at kailangan nilang harapin ang matinding lamig, matatarik na bundok at halos araw-araw na panganib. Pero kahit ganon, malinaw sa kanila ang kanilang misyon na tumulong na pigilan ang pagkalat ng digmaan. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang uminit ang sitwasyon. Noong April 1951, naghanda ang Chinese People's Volunteer Army na isa sa pinakamalaking opensiba sa buong Korean War. Libu-libong sundalo ang sabay-sabay na inutusang umatake sa iba't ibang bahagi ng depensa ng United Nations. Isa sa mga lugar na kanilang target ay ang Yultong. Dito nakapwesto ang 10th Battalion Combat Team ng Pilipinas. Sa kabilang banda, libu-libong sundalong Chinese ang papalapit. Malaki ang lamang nila sa bilang, pero hindi yun naging dahilan para umurong ang mga Pilipino. Pagsapit ng gabi ng April 22, nagsimula na ang matinding labanan. Biglang nabasag ang katahimikan dahil sa sunod-sunod na putok ng mga kanyon, mortar at machine gun. Sa gitna ng dilim, halos hindi na makita ng mga sundalo ang kalaban. Ang gabay lang nila ay ang mga pagsabog at mga putok na nanggaling sa iba't ibang direksyon. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga sundalong Chinese para silang alon na paulit-ulit na sumusugod sa depensa ng mga Pilipino. Sa bawat pag-atake, matatag na ipinagtanggol ng mga sundalo ang kanilang pwesto. Alam nilang kapag bumigay sila, posibleng mabutas ang buong depensa ng United Nations at mas maraming buhay ang malalagay sa panganib. Hindi naging madali ang laban. Marami ang napagod, nasugatan at kinapos sa bala. Pero sa halip na mataranta, naging kalmado ang mga Pilipino. Bawat bala ay ginamit ng maingat. Bawat kilos ay pinag-isipan. Hindi nila hinahayaang manaig ang takot. Habang lumilipas ang gabi, lalo pang tumitindi ang bakbakan. May mga pagkakataong halos napapalibutan na sila ng kalaban, pero sa kabila ng lahat, hindi sila umatras. Patuloy silang lumaban at pinigilan ang bawat pagtatangka ng kalaban na makalusot. Dahil sa kanilang matinding depensa, nabigyan ng sapat na oras ang ibang unit ng United Nations na makapag-ayos ng kanilang posisyon. Nang sumikat ang araw noong April 23, unti-unting umatras ang mga puwersang Chinese matapos mabigong mabasag ang linya ng mga Pilipino. Hindi man sila ang mga pinakamaraming sundalo o pinakamalalakas na armas, ipinakita ng mga Pilipino na ang disiplina, tapang at pagtutulungan ay kayang tumapat sa mas malaking hukbo. Ang Battle of Yultong ang naging isa sa pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa Korean War at isa sa mga kalaban na hanggang ngayon ay pinagmamalaki ng ating kasaysayan. Mahigit 70 taon na ang nakalipas, pero buhay pa rin ang alaala ng mga Pilipinong lumaban sa Yultong. Ang kanilang kwento ay paalaala na minsan hindi sa dami ng tao ang nagdadala ng tagumpay, kundi ang tapang na tumayo at ipaglaban ang tama kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Sa bawat digmaan, may mga laban na nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan, pero mayroon ding mga kwentong hindi gaanong napag-uusapan. Kahit ang mga taong naging bahagi nito ay nagpakita ng pambihirang tapang. Isa sa mga kwentong iyon ay ang nangyari sa isang maliit na lugar sa Korea na tinatawag na Yultong.